So, nagle-level up yung mga skills nyo, guys. And again, no, ito yung energy ng success, tagumpay, mga kapiksi, no. So, ipagpatuloy nyo lang yung mga magagandang ginagawa nyo pagdating sa sarili nyong experience, no. Kasi talagang magdadala yan ng tagumpay sa inyo, mga kapiksi. Kung napili mong maging empleyado, maaari kang maging maganda, maging successful sa chosen career mo. Kung pinili mo maging negosyante, maaari kang maging successful sa chosen business mo. Ganun yung mga ibig sabihin nito, mga kapiksi. Okay, pero ito'y pag-unlad, pag-asenso, pag-success sa Hello guys, hello Aquarius, Money Come to Me, mga kapiksi. Ang pamagatang episode natin for tonight is money reading para sa Aquarius para ngayong July, guys. So unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga money manifesting technique para sa inyo, guys. By the way, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, check nyo yung mga items sa description box, mga kapiksi. So, ito yung ating money manifesting technique for you, guys. Meron tayong achieve. Write down a list of all your career objectives ranging from the modest to the magnificent. Don't limit yourself or worry about how to achieve them. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. Okay? So, ito yung key dyan or susi dyan, mga kapiksi, para mag-manifest yung mga desires nyo, guys, no? Keeping your thoughts focused on your goals. Kailangan nakafocus kayo dun sa mga bagay na gusto nyo ma-achieve sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, ito, ang nakasulat dito is career objectives, no? Pero actually, guys, kahit ano objective nyo sa buhay or desires nyo, pwede nyo isulat. Yung pagsabi dito na writing down, ibig sabihin yan is journaling or scripting ang tawag dyan when it comes to manifestation, mga kapiksi. So, mas maganda kung meron kayong dedicated notebook, mga kapiksi, tapos doon isulat nyo kung ano yung mga desires nyo. Kung meron kayong, pwede rin sa digital, dahil digital age na tayo, guys. So, kung meron kayong mga iPad or tablets or cellphones, ganyan, pwede nyo din doon ilagay yung mga objectives nyo, guys. Okay? So, ranging from the modest to the magnificent. So, let's say for example, sa career, sa trabaho, syempre iba-iba naman kayo ng goals, guys, no? So, kung ano na lang yung pwede sa inyo. So, let's say for example, gusto ko matanggap sa trabaho, gusto ko matanggap sa ina-applyan ko, gusto ko magkaroon ng 50,000 na basic pay, gusto ko magkaroon ng salary increase, gusto ko ma-promote as manager, gusto ko ma-promote as supervisor, gusto ko maging work from home, diba? Gusto ko maging fixed na 8 to 5, yung mga ganon, morning shift, diba? So whatever, guys, kung ano man yung goals nyo or yung objectives nyo when it comes to career, mga kapiksi, no? And wag nyong isipin, wag nyong alamin kung paano nyo ma-achieve siya, because hindi nyo trabaho yun, guys, no? Ang trabaho nyo is i-declare kung ano yung gusto nyo, and wag nyo ding ilimit yung sarili nyo, kasi minsan may mga tao na nililimit yung ma-achieve nila. So let's say for example, empleyado ka ng company, tapos merong promotion for manager, hindi ka nag-a-apply kasi ang nakalagay requirement, kailangan college graduate, diba? So, kapag nakita mo na agad yon, parang nililimit mo na yung sarili mo. Ay, hindi ako matatanggap dyan kasi hindi ako college graduate. Mind you, guys, no, promise, meron ako mga kakilala na even if mga undergrad sila, no, dun sa mga kumpanya na napasukan ko, guys, kahit na mga undergrad sila, napopromote pa rin sila as mga leads and supervisors, guys. So, it's because of their mindset, mga kapiksi. So, hindi nila ginagamit as a roadblock yung mga limitations na yon, mga kapiksi, no? So, it's how you carry yourself, it's how you believe in yourself, mga kapiksi, okay? So, again, wag nyong ilimit yung mga kakayahan nyo or yung mga pwede nyo ma-achieve dahil lang sa mga limitation na nakikita sa mata, mga kapiksi. You can be, do, and have anything that you want. Kahit ano, pwede, guys, okay? Alright. So, comment down below if feeling nyo naintindihan nyo yan, Aquarius. So, tingnan naman natin yung ganap sa kaperahan mo. Shuffle ko to Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin sa ex-revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords mga kapiksi. Ito yung ating money energy. Latag natin yung spread nyo guys. And again, no, sa mga naghahanap guys, sa mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, check nyo lang guys yung mga items sa description box nitong video. Pwede nyo i-check out pagkatapos nyo manood mga kapiksi. Alright, so ito guys, ito yung babala, no? Ito yung positive, excuse me, positive and negative mga kapiksi. So, unang-una, sa negative mga kapiksi, meron tayong tower energy. So, ito yung nagbabadya na maaaring magkaroon kayo ng konting problema mga kapiksi pagdating sa kaperahan. Guys, pwedeng magkaroon kayo ng trust issue with a specific person pagdating sa pera, lalo na yung mga pinautang nyo, yung mga pinahiram nyo ng pera mga kapiksi. O kaya maaari kayo matakbuhan, no? Matakbuhan sa pera na labis na ikalulungkot nyo, mga kapiksi, maaari ito magkaroon ng frustration, magkaroon kayo ng disappointment, especially kung pinagkatiwalaan mong mabuti itong tao na to guys, okay? So, wala namang masama guys na magpahiram ng pera, pero wag labis-labis, o kaya naman, protektahan nyo rin, kasi you have to protect yourself as well guys, no? Kasi when it comes to lending money, syempre pag nagpahiram kayo, there's always a risk na baka hindi na siya bumalik sa inyo mga kapiksi. So, make sure na kung ano lang yung amount na kaya nyong mawala sa inyo, yun yung ibigay nyo sa kanila para pag hindi man nabalik sa inyo, hindi sasama yung loob nyo, mga kapiksi, okay? Kesa naman dun sa pautangan nyo lahat, diba? Tapos hirap na hirap kayo maningil, tapos matakbuhan kayo, pag kayo na yung may kailangan, wala na, diba? So, mag-ingat din, mga kapiksi, kailangan maging mapanuri kayo, no, doon sa mga taong pinahihiram nyo, kasi minsan kahit kaibigan nyo, kahit kakilala nyo, pagdating sa pera guys, nag-iiba yung ugali ng iba. Lumalabas yung pagka-di nila, no? So, ingat-ingat na lang din, mga kapiksi. Pero ito naman na maganda dito, guys, is malalampasan nyo naman itong mga problema na to. So, mapagtatagumpayan nyo yan, mga kapiksi. Actually, ito yung kapalit ng ito yung mga magagandang energy para sa inyo. Maaari kayo magkaroon ng mga bagong kontrata, mga bagong offer, mga kapiksi. Let's say for example, pwede kayo magkaroon ng bagong trabaho, guys, no? And maganda yung maaaring maging tawag nito, mga benefits nyo dyan sa trabaho na yan. Maaaring mas maganda yung benefits, mas maganda yung sahod, mas malaki yung bigayan, at saka merong parang career growth, no? Parang meron chance kayo na tumaas yung status nyo pagdating sa career, kasi diba merong ibang kumpanya na parang habang buhay ka na lang empleyado, hindi ka na ma-promote, hindi na tumataas yung status mo, diba? May mga ganon. Bihirang-bihira yung ma-promote. So, for some of you, parang may chance, no, na ma-promote kayo, or may chance na magkaroon kayo ng mga magagandang offer, mga kapiksi. So, career growth talaga ito, guys. So, parang feeling nyo sa-success kayo dyan, mga kapiksi, okay? And, maganda pa rin yung takbo ng kaperahan sa inyo, guys. So, yeah, i-mind nyo na itong mga bagong kontrata, bagong offer, itong mga career growth na yan, development, mga kapiksi, at saka magandang daloy ng kaperahan, guys, no? So, i-mind nyo yan sa comment section. Ito guys, napapansin natin na parang nagta-transition kayo for the better, no? Para mas nagiging better kayo sa pag-handle ng pera, nagkakaroon kayo ng mga better skills, no, mga kapiksi, para mas nagiging mahusay kayo dun sa field nyo, guys, no? So, let's say for example, engineer kayo, parang mas nagiging level up na engineer kayo right now. So, engineer pa rin pero level up, parang ganun, mga kapiksi. So, parang
dahil sa mga experiences mo, guys, no? Parang mas gumagaling ka, mas humuhusay ka. And kapag nagiging mas mahusay ka, nagle-level up ka, kasabay niya, nagle-level up din yung mga sahod, yung mga chance na tumaas yung sahod, mga kapiksi. Okay? So, nagle-level up yung mga skills nyo, guys. And again, no, ito yung energy ng success, tagumpay, mga kapiksi, no. So, ipagpatuloy nyo lang yung mga magagandang ginagawa nyo pagdating sa sarili nyong experience, no. Kasi talagang magdadala yan ng tagumpay sa inyo, mga kapiksi. Kung napili mong maging empleyado, maaari kang maging maganda, maging successful sa chosen career mo. Kung pinili mo maging negosyante, maaari kang maging successful sa chosen business mo. Ganun yung mga ibig sabihin nito, mga kapiksi, okay? Pero ito'y pag-unlad, pag-asenso, pag-success sa buhay, tagumpay, victory, triumphant, mga kapiksi, okay? And for some of you guys, parang ito, may mga opportunities kayo na mag-move, mag-transfer, no, mag-transfer, lumipad, ganyan. So, for the better, no? Parang nakakita kayo or nagpaplano kayo, no, na mag-move, mag-transfer sa mas magandang kumpanya, sa mas magandang sahod, sa mas magandang bansa, kung ano man. Syempre, iba-iba kayo ng sitwasyon, mga kapiksi. Pero parang naiisip nyo na mag-move para sa career growth nyo, guys. And maraming opportunities actually, no? Parang marami kayong pinagpipilian na opportunities. So, let's say abroad. Kunwari, iniisip mo mag-abroad. So, parang marami kang bansa na gustong puntahan, Singapore, Dubai, Canada, whatever, kung ano man yung peg nyo, mga kapiksi, okay? So, kung kumpanya naman, let's say for example, sa Pilipinas lang, pero parang marami kayong kumpanyang pinagpipilian. So, yung mga ganyan. Marami kayong choice, mga kapiksi. So, pag-isipan nyo mabuti kung saan. Pwede naman, guys, apply lang na apply, di ba? Send lang na send ng resume, and kung sino yung maunang tumawad, or kung sino yung mas may magandang offer, di ba? Syempre, dun kayo pumunta, mga kapiksi. Okay? Pero ito yung more opportunities, mga kapiksi, success, tagumpay, victory, no? Ang mga bagong projects, mga bagong kontrata. Yan, guys, no? I-mind nyo na lahat yan sa comment section. Yan yung mga magagandang energies na nakita natin para sa inyo, Aquarius. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Check out nyo na, guys, yung mga items sa description box kung gusto nyo ng mga pampaswerte. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.